Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagkahari, iisang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, kamakailan lamang sumiklab ang hindi naman nasasabing nating bigmaan, ngunit nandyan na nga ang tinatawag nating Middle East conflict, ang labanan ng kapangyarihan sa gitnang silangan, ang Middle East, ang laban sa kapangyarihan ng Iran at ng bansang Amerika. Saan? Dahil sa lakas marahil, dahil sa nakita marahil ni President Donald Trump na ang Amerika ang isa sa pinakamalakas o ang pinakamalakas ng bansa sa buong mundo at kayang pulbusin, kayang durugin ang isang bansang katulad ng Iran. Kaya nangyari ang bigmaan ito. Israel kasama sa Estados Unidos, Lebanon at iba pang mga Muslim country ang kasama naman ng Iran. Ngunit hindi ang Iran, hindi ang Amerika, hindi ang Israel, hindi lamang ang mga ito ang nagdurusa ang buong mundo. Maririnig natin ang iyak ng mga kabataan, ang mga namimighating mga ina, ang mananamatayan ng mga ama, ang mga nasawi sa digmaan na wala namang mga nalalaman sa mga pangyayari. Kaya sa puntong ito, mga kagabay, sabay-sabay tayong manalangin, sabay tayong manawagan sa Diyos na sana mahinto na, sana magkaroon na ng divine intervention para mahinto na ang kaguluhan sa Middle East. Ginagawa ng bawat isang leader ang kanila mga tungkulin. Ginagawa ni Trump ng Israel at ng kanilang mga kakampi ang kanilang nalalamang foreign policy, at ginagawa din ng simbahan ang dapat nilang gawin. Ngunit hindi nagkakaunawaan, nakadagdag sa kaguluhan. Kaya sana panawagan ng inyong kagabay, kumakatok tayo sa puso ng bawat isang leader ng simbahan o leader ng gobyerno, na sana magkaintindihan, sana magkaunawaan, magkaroon ng isang magandang dialogo tungo sa tunay na kapayapaan. Gagamitin natin ang Easter na ito. Easter, ibig sabihin ang panahon ngayon na ginuguntir ang simbahan, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Isa sa buhay natin ang nais ng ating Panginoon na sumasa atin ang kapayapaan. Makakamit lamang natin ang kapayapaan kung igalang natin ang dignidad ng bawat isa. Igalang ni Trump ang karapatan ni Papa Leo pang-14 at ng simbahan, at ganon din igalang din ni Papa Leo pang-14 ang kapangyarihan ni Trump at ng mga political leaders sa mabansang kasapi ni Trump, at ganon din sa mga kasapi ng Iran. Huwag nating pairalin ang tapang, huwag nating pairalin ang ating hangaring maipapakita sa buong mundo na tayo ang pinakamalakas na leader, na tayo ang pinakamalakas na bansa, na tayo ang pinakamakapangyarihang tao sa mundong ito. Muli nating ipaalala sa ating mga kagabay na tao lamang tayo. Maaring sa ngayon
Akala natin natatalo natin ang Diyos. Akala natin walang Diyos. Akala natin ang Diyos ay katulad lamang natin. Irespeto natin. Tingnan natin. Si Jesus, ang tunay na Diyos, ang makapangyarihan sa sanlibutan. Nagbibigay ng kanyang buhay. Ibinuwis ang kanyang buhay at dugo alang-alang sa ating lahat. Ito ang dapat nating tandaan. At sana isa sa buhay ng ating mga leader, ang sinabi ni Jesus nang siya ay tinanong ni Pilato, ikaw nga ba ay isang hari? Ang sabi ni Jesus, wala ang aking kaharian dito. Sapagkat kung ang aking kaharian ay narito, pumunta na rito, dumating ng aking mga anghel upang ako ay iligtas. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, ang ibig sabihin ni Jesus, may isa pang kaharian na hindi matatalo, na hindi malulupig. Ang kaharian ng Diyos. At ito ay mararating lamang natin kung magiging mapayapa, magkasama-samang maka-Diyos ang ating mga political leaders, magiging ang ating mga church leaders. Magkakaisa tayo. Ang layunin ng ating gabay kaigay ay hindi upang ipapakita ang anumang galing natin sa sinasabi ni Trump na foreign policy. Ang sa atin ay ang pakikisa sa panawagan ng simbahan ng pangkalahatang kapayapaan sa buong mundo. Maaring ito ay nakikita ni Papa Leo pang-14 at hindi nakikita ni Trump. Ano at anuman ang dahilan, magkakaisa tayo. Sa pamamagitan ng ating maliit na boses, tayo ay nanawagan ng pagkakaisa tungo sa tunay na kapayapaan. Wala tayo sa anumang posisyon. Hindi tayo isang political leader, hindi tayo isang church leader. Isang maliliit lamang na vlogger tayo na naniniwalang ang kapayapaan ay makakapit lamang natin sa hinahon at paghahagalang sa respeto at karapatan ng bawat isa. Sumahin natin ang 10 utos ng Diyos na ginawa lamang 2 utos ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga tinanong si Jesus, Panginoon, ano ba talaga ang tunay na batas? At ang sagot ni Jesus, 2. Mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong diwa, at na walang higit sa mamahalin ninyo. At mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili. Sapagkat kung mahal natin ang Diyos, gusto natin ang kapayapaan. Kung mahal natin ang ating kapwa, ayaw natin ang kasamaan. Kung ano ang masakit para sa atin, masakit para sa ating kapwa. Kaya huwag gawin sa kapwa ang masakit sa sarili. Gawin sa kapwa ang nais mong gawin sa iyo ng iyong kapwa. Ito ang totoong batas. Ito ang batas na magdadala sa atin ng tunay na kapayapaan. Arinawa, darating pagkakataon, magwakas na ang kaguluhan sa Middle East. Amerika at Israel laban sa Iraq.